Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito. Wala kami makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino ang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka na isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino man natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kung gayon, ay makinig kayo sa turon mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibikas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noon sila'y lilipunin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa nilang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa lupa, nasa langit, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang gabi po. Happy Fiesta! Palakpakan natin ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, nais ko pong magpakilala. Ako po si Reverend Father Adam Gregor Arellano mula sa Diocese ng Pasig. Ngayong gabi po ay espesyal na misa para sa akin dahil ito po ang kauna-unahang misa na kasama ko po ang aking mga kapatid sa seminaryo. Ito po ang aming misa pasasalamat. Kasama ko po si Father Emer, si Father Joseph, si Father Miguel, si Father Jason, si Brother Ken, si Brother Dom, si Brother Glenn, at si Brother John. Kami po ay nanggaling sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, Makati. At kami po ay nagkatipon-tipon, nagkakilala noong kami ay pumasok ng seminary way back 2009. At ngayon po, sa awa ng Panginoon, mula sa 17 na seminaryan na pumasok noon, 5 po ang naging pari. Palakpakan po natin ang Panginoon. At matatanong po natin, bakit ba kayo nagpari? Bakit ba kami nagpari? Siguro ang isang dahilan kung bakit kami nagpari ay dahil sa ating tema ngayong 2024 translasyon. Ano ang ating tema? Ang ating tema ay nais naming makita si Jesus. Maari din iyon din ang dahilan kung bakit din kami nagkakilala sa seminaryo. Dahil lahat kami
ay may pagnanais na makita si Jesus, na makita at masundan si Jesus. Kaya nga naman, pagkatapos ng maraming taon, kahit ang ilan ay hindi naging pari, ang ilan ay naging pari, masasabi ko po na nakita namin si Jesus. Amen? Kaya ang tanong, paano namin nakita si Jesus? 3 bagay. Kung aking pagninilayan ang naging buhay ko sa loob ng seminaryo, masasabi ko na nakita ko si Jesus sa 3 bagay. Una, nakita namin si Jesus sa masasayang samahan. Sa seminaryo, sasabihin po ng iba ay boring, tahimik, walang ingay. Pero sa seminaryo, doon namin tunay na naranasan ang kasiyahan sa ating puso, sa aming puso. Bakit? Dahil bagamat hindi kami magkakapatid, magkakakilala, kami ay naging iisa at magkakapatid. Sa aming paglalaro ng basketball or kapag naglalaro ng mga table, ng mga chess or mga playing cards, yung mga simpleng bagay sa loob ng seminaryo, naranasan namin ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya niya sa amin. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa buhay din natin, maaari nating maranasan at makita ang Diyos sa mga masasayang bagay na nangyayari sa atin. Sa seminaryo, hindi namin lubos akalain na naging masaya kami. At yung saya na yon, tanda ng presensya ng Diyos. Amen? Sa ating buhay, marami tayong mga karanasan na masasaya. At ito ay biyaya sa atin ng Diyos. Iyon ay pagkakataon na makikita natin ang Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa mga masasayang samahan, nakita namin si Jesus. Pangalawa, paanong paraan namin nakita si Jesus? Pangalawa, sa mga pagsubok na dinaraanan namin. Sa seminaryo, hindi lang puro saya. Maraming mga pagkakataon na kami ay malungkot at mga sinusubok. Dahil kami ay nalayo sa pamilya, maraming mga luha ang ibinuhos. Dahil sa mga magkakasama kami araw-araw, may mga pagkakaibigan na sinusubukan. Ang ilan sa amin ay nagkakatampuhan. Ang ilan sa amin ay nagkakasamaan ng loob. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyan, na-realize namin kahit ang mga pagsubok sa amin sa seminaryo ay pagkakataon para ma-realize natin, para makilala namin si Jesus. Sa buhay po natin, maraming mga pagsubok na dumadaan. At ito ay pagkakataon na makita natin si Jesus na sinasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa buhay natin. Bagamat may mga pagsubok sa ating buhay, ang Diyos ay nariyan para damayan tayo. Sa seminaryo, hindi naging madali. Ngunit na-realize namin na kasama namin ang Diyos. Sa buhay natin, hindi rin madali. Ngunit ipinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. Kaya maaari din nating makita si Jesus sa mga pagsubok natin sa ating buhay. Pangatlo, paano namin nakita si Jesus? Sa mga tagumpay ng aming pagiging magkakapatid. Alam niyo po, simula 2009, magkakasama na kami. Ngunit masasabi namin na ang pagkakaibigan namin ay lumalim. At iyon ay biyaya sa amin ng Panginoon. At ngayon, ang ilan sa amin ay naging pari na.
biyaya ng Diyos. Ang ilan sa amin ay may pamilya na, biyaya ng Diyos. Ang ilan sa amin ay masaya sa mga ginagawa sa buhay, biyaya ng Diyos. Yang mga minamahal kong kapatid, kahit ano ang nangyari sa amin, iyon ay biyaya ng Diyos sa amin. Tagumpay ng pagiging magkakapatid. Dahil sa tulong at awa ng ating Panginoon, Poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid, kami po 2009 nagkakilala dahil lahat kami ay nagnanais na makita ang Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa buhay din natin, maari nating makita at matagpuan si Jesus sa mga masasayang samahan, sa mga masasayang sandali ng ating buhay, sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay, sa mga krus na ating pinapasan, sa mga tagumpay na ating nararanasan, maari nating makita at matagpuan si Jesus. Kaya ang tanong sa atin, mga minamahal kong kapatid, hinahanap ba natin si Jesus? Nawa, mga minamahal kong kapatid, ito ang maging katanungan ng ating puso. Matagpuan nawa natin ang ating Panginoon sa araw-araw nating buhay dito sa lupa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Ipahiya po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at
lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang Panginoong Hesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcements. Pinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, Lunes, nag-umpisa na po ang ating Fiesta Masses sa ganap na 3:00 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Sa January 9, 2024, Martes, sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang sa 11 ng gabi. At ang Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na 12 ng hating gabi sa Lunita Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advencola, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay sa mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung gaano kalakas ang ating pagnanais na makita si Jesus, nawa ay makita ng iba si Jesus sa atin sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Kami po, kasama po ng mga kaparian, aking mga classmate at iba pang pari na nandito sa altar, kami po'y bumabati sa inyo ng isang Happy Fiesta. Sagot po kayo, Happy Fiesta. Yon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva!